Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa mga ngaral, chapter 4, verses 1 to 3. Sabi dito, iginala ko ang aking paningin sa buong daigdig at nakita ko ang kawalan ng katarungan. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumutulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Dahil dito, naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa sa mga buhay. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang sapagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa mundong ito. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Makikita naman natin talaga lagi, lalo na sa ating bansang Pilipinas, na palagi tayong umiiyak sa gobyerno. Bakit ganito, Lord? Yung aming mga elected officials, sila lang nagpapayaman. Bakit kahit yung hustisya, hindi makatarungan? Hindi man lang maipagtatanggol ang mga mamamayan na inaapi, no? Ganun ka salat o kakulang yung mga tagapagtanggol na mga namamahala. Kaya ganun ang nagiging damdamin ng mga mahihirap na lalong naghihirap. Hindi mabigyan-bigyan ng justice kapag walang pera, lalo na kapag may pera ang naging kaalitan, nakabangga ika nga, no? Basta isipin natin, tayo man yun, hindi nakamit yung katarungan, pero sa Panginoon, patas po ang judgment dyan. Kaya, it doesn't matter kung tayo man ay hindi nakuha yung justice, kasi sa Panginoon, pagdating ng panahon, pagdating sa Lord, patas po yung Paghatol sa ating mga kasalanan. Kaya hindi ibig sabihin na ilagay na natin ang hustisya sa ating mga kamay para masigurado na paghiganti or mabigang katarungan. Hindi po ganon. So, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Yun lamang po. Magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Ecclesiastes chapter 4 verse 4 to 6. Nakita ko rin ang taong nagpapakapagod upang mahigitan ng kanyang kapwa, ngunit ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sinabi niyang mangmang lamang ang maghahalukhip ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa sa dalawang dakot ng magpapakapagod at maghahabol sa hangin. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 4, Talata 7 hanggang 9. Mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserableng pamumuhay. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Ecclesiastes, chapter 4, verses 10 to 12. Ang sabi po dito, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita.
Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Ecclesiastes chapter 4 verses 13 to 14. Maigi ang dukha at pantas na bata kaysa matanda na mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa. Sapagkat mula sa bilangguan ay lumabas siya upang maghari. Oo, sa kanyang kaharian nga ay ipinanganak siyang dukha. Aking nakita ang lahat na may buhay na nagsisilakad sa ilalim ng araw, na sila'y kasama ng bata. Ng ikalawa na tumatayo na kahalili niya. Walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatuwid bagay sa lahat ng pinaghaharian niya, gayon may silang darating pagkatapos ay hindi mga gagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.